Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nagpang-abot na naman po isang si Yusek Claire Castro, si Attorney Claire ka-coffee, dyan sa Presidential Communications Office at itong si Sara Duterte. Paano ba naman? Itong mga DDS talaga ang problema. Kapag wala nang maiba tong argumento na matibay-tibay magre-resort into fake news. Ang masaklap, sila mismo yung nagiging source ng fake news. Exhibit A, yung vlogger dyan sa Davao na kinasuhan na ng PNP dahil nagpakalat na fake news na i-raid daw po yung bahay ni Digong. Pangalawa, itong si Sara Duterte. Meron siyang interview at sinasabi niya na si First Lady Liza Araneta Marcos kasama daw po doon sa listahan ng kasama ng namatay dahil daw po sa coke overdose. Tatandaan niyo dyan sa Amerika, yan ang kanilang narrative Na-detain daw po si First Lady, and then nakita na naman nila, may picture si First Lady, may videos na may events, dumadalo doon si First Lady. Ang sabi nila, AI yan, fake yung video na yan. Kitang-kita nyo na, nadya ng First Lady, hindi nila matanggap na hindi naman talaga nakakulong si First Lady dyan po sa Estados Unidos kasi yan ang kanilang pinapakalat. O na, bengbang tuloy siya. Nasa pool tuloy siya ni Yusek Claire Castro. Yan dapat sa kanya, di ba? Maganda yung tinatama dapat yung kinokorek. Ito sabi niya, headline, basahin natin to. Sara reveals FL Marcos's name included in list of people present during death of Rustan Sayon in US. Natatandaan niyo yan, yung mayaman po na miyembro ng pamilya ng nagko-control dyan sa Rustan's Coffee group of companies. Namatayan, di ba, dahil allegedly sa coke overdose. At nililink nila dyan si First Lady na kasama daw po dun sa kwarto na yon kung saan namatay po itong tao na to. Sabi niya, noong nagkaroon, kinuquote ko dito si Sara noong nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ng First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung isang tao ay na-overdose. Namatay dahil sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakitang white powdery substance na sinasabi doon sa police report na suspected coke, sabi po ng Vice Presidente. And then, pinalabas nila na nakulong daw po. After that, naimbestigahan daw si First Lady, nakulong, and then nagpiyansa daw. And then meron pa silang fake news, ang sinasabi nila, may suot daw si First Lady na bracelet. May pinapakalat silang video May bracelet daw po na suot. Yan daw po yung monitoring. Yan daw po yung may GPS. Kaya daw pinakawalan, tinamon na lang kwento talaga nila pang pelikula no? Pinakawalan daw muna, pansamantala si First Lady, pinalaya daw, pero sinuotan daw po ng bracelet. Yang bracelet na yan may GPS, na monitor daw po si First Lady ng Amerika kahit saan siya nagpupunta. Yan ang pinapakalat nila ngayon, na nakakatawa. Dahil maraming DDS pa rin ang naniniwala. O, tuloy nabengbang sila ni Yusek Claire. Sige, basahin natin itong sinasabi ni Yusek Claire Castro. Nakakatawa itong mga tao na ito Si Vera Files, bago kayo si Claire, dito muna tayo sa Vera Files. Kinurik na ng Vera Files. Alam mo naman ang Vera Files, sobrang critical niyan. 'Di ba? Kung may pagkakataon yan, magalit sa administrasyon, magagalit sa administrasyon yan. Headline ng Vera Files. Vera Files na yan Critical organization na ito. Liza Marcos not detained in the US. The videos used a Splice News report to falsely suggest that Liza Marcos has been detained in the US or United States. Malacanang previously dismissed this allegation, and the First Lady recently hosted a Women's Month event for female diplomats. Ang ginagawa nila, ka-coffee, kumukuha sila ng news reports from legitimate organizations, halimbawa sa ABS-CBN, ang ginamit nila, di ba? I-splice nila yon, i-cut nila yon para magmukhang totoo na galing sa ABS-CBN. And then ipapakalat nila yan. Yung iba, in a form of a photo, ipapakalat nila yan. Ang masaklap, marami pa rin eng-eng na nabibiktima ng fake news. Naniniwala pa rin sila. Ganyan sila kalala. Ganyan sila dumiskarte. 2 Facebook videos use altered and spliced clips. Sinasabi ng Vera Files gumagamit po ng altered, ibig sabihin pinalitan, altered and spliced clips to falsely claim that First Lady Liza Marcos has been detained in the United States. Tingnan nyo, diskarte nyo. Uploaded on March 28, the manipulated video carried superimposed text that read, ito yung nakalagay doon sa text, di na matatago ng media balitang-balita pati sa ibang bansa.
Lisa Marcos detained, confirmed. Wow. Ganyan yung caption nila do sa video ha. Edited yan ha. Tapos maniniwala ka pa rin, DDS ka eh. Di na talaga maitatago si Lisa Marcos na parehas na silang dalawa ni FPRRD na detained sa ibang bansa. Bring him back home. Ninyo sila. Bring her dapat eh. Bring her back home ninyo sila. Kaka-fake news nyo. Tinutukoy nila si FPRRD that time kasi 'di ba March 11 nahuli si Digong, dinala dyan sa ICC. Sabay daw sila ni First Lady Lisa Marcos na nakakulong dyan sa nasa US si Lisa, and then si Digong naman nandiyan sa the Netherlands. Ito pa, hindi pa sila tumigil. Other copies republished on Facebook and TikTok sent by readers through Verifiles Messenger misinformation trip line bore a superimposed text that read, First Lady Lisa Marcos nakakulong na. Tingnan mo no. The spurious FB post used an altered clip from a March 13 ABS-CBN News Channel 24/7 news report about Malacanang's denial of Marcos being detained. There is no truth that FL was held by any law enforcers while in LA or in any other place, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro told reporters. Kaya nabibimbang sila dito, kaya nagagalit sila kay Attorney Claire Castro kasi nababara sila. Panay kayo pakalat ng fake news eh, yan tinatama kayo. Galit sila kay Attorney Claire kasi nakakasagot si Attorney Claire eh. Parang nung panahon ni Digong eh, Harry Roque yung style eh, pero mas decente itong si Yusek Claire eh, kumpara mo kay Harry Roque. The clip was spliced to falsely suggest the report confirmed Lisa Marcos's detention, starting with, First Lady Lisa Araneta Marcos has been detained in Los Angeles. However, the full news clip actually reports that Malacanang refuted the claim, adding that Marcos was in LA for the Manila International Film Festival. Wala na bang ibang gimmick dyan? Hanggang doon na lang kayo. Wala nang ibang maisip. Hanapin ko, may bago ito ka-coffee. Yung sinasabi kahapon ni Yusek Claire. Nakakahiya ito eh. Ito, one day ago. Sige, dito tayo sa UNTV. Samantala, marinamang itinanggi ng Malacanang ang pagdawit ni Vice President Sara Duterte kay First Lady Lisa Marcos sa drug overdose issue. Kwenta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni Bibi Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito ma-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po nating mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, ang sinabi ni Bibi Sara, ay walang paggalang. Correct. Sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Di ba? Ang saklap eh. Sige, isa-isahin natin, himayin natin. Kasi ganito ang narrative. Ito ang kwento ha. Ito ang ginagawa ng mga DDS. Si Sara mismo nagsabi niyan, kapag may malaking issue, kapag may malaking ginagawa daw po, o may malaking kamalian itong gobyerno ni PBBM, kasi bash sila ng bash dyan eh. Kapag may malaking problema sa administrasyon ni PBBM, ang gagawin nila, bibirahin nila yung kalaban. Gagawa ng issue yung kalaban. Gagawa ng issue yung kalaban para mabura yung issue ng administrasyon. Nasabi nila, issue. Allegedly issue. Halimbawa, that time daw sa FL nakulong. Diba? Kaya kinakailangan nila tabunan yung issue ng pagkakakulong, gumawa ng malaking issue. At yung tinutukoy nilang issue na ginawa, itong pag-aresto kay Digong.
Base doon sa paghihimay ng petsa, ng timeline ni Jose Claire Castro, March 10 pa lang, nandito na sa Pilipinas si FL, pero pinapalabas nila detained. So para hindi mabalita sa media, kasi ang sinasabi nito mga fake accounts sa social media, tinatago daw ng pulang media. Hindi nilalabas ng media na kakakulong si FL dyan sa Amerika. So March 10 pa lang, nandito na sa Pilipinas. May event na nga kasama ang Girl Scout of the Philippines. Papaano na magagamit itong pagkakakulong ni First Lady para takpan yan ng issue ng March 11, yung pagka-aresto kay Digong? Kasi panakip butas daw yun yung paghuli kay Digong para matakpan yung issue ni First Lady para hindi pumutok yung balita na yan. O kaya gumawa na bagong issue. The same way, ganyan din ang ginawa nila dito kay Pulong Duterte. Yung issue ni Pulong, yung trending ngayon sa social media, yung nasa bar. Ang sinasabi ni Sara Duterte, ginagawa yan kasi nga para panakip sa malalaking issue. Ano yan? Saan ang gagaling yan? Kaya nababara siya ni Jose Claire. Pag nagkakaharap sila, actually hindi physically nagkakaharap, pag may mga issue na nagkakatugma-tugma, nadi-debunk siya. Napapasinungalingan siya. Maganda nga yan, magdebate. Kung ako yan, di ba? Pagharapin mo dalawa na yan, si Sara Duterte at si Claire Castro. Tingnan natin kung sino mas matindi, di ba? Tingnan natin kung uubra si Sara Duterte sa debate kay Jose Claire Castro. Parehas naman sila abogado. Yun nga lang. Si Jose Claire, may nahawakang kaso. Itong si Sara Duterte, ang tanong, may nahawakan bang kaso? Mas malaking tanong, may naipanalo bang kaso? O baka titulo lang. Pero hindi naman talaga nag-practice bilang abogada. Si Jose Claire. Kanino kayo tatay? Ako kay Jose Claire. Di hamak naman na mas matinong sumagot. Mas maayos at may argumento. As compared dito kay Sara Duterte, na puro bintang, puro fake news, at kapag nako-corner na, no comment nang may sasagot. Oy! Nako, style DDS yan ha. Magbago-bago na kayo mag-eleksyon na O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, ka-coffee. Baka may mga gusto kayong sabihin, may mga reaksyon kayo, lagay dyan sa comment section, para mabasa po yan ang iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, ang ka-coffee, click lang po ng follow. Mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe. And TikTok, hit nyo na po yung subscribe button. I'll see you, ka-coffee, in my next video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.